Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 258 hanggang 64. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siguradong nandito ka para sa mga laban ng Fayan sa karapatang-ari, di ba? Ang Flooding Lake City Lord ay puno ng mga ngiti na nagpabilis ng tibok ng puso ni Francis. Dumating ang kinatatakutan niya. Sa kasalukuyan, ang City Lord ay sigurado na si Francis ay narito upang lumahok sa mga labanan ng kasintahan, ngunit kung si Francis ay tumanggi, iyon ay magbibigay sa City Lord ng zero face sa harap ng lahat. Sa Flooding Lake Lane family, ang City Lord ay talagang isa sa pinakamakapangyarihang tao at nalampasan pa niya ang pinuno ng pamilyang Lane. Ang City Lord ay karaniwang isang eksperto mula sa pamilyang Lane na may kakayahang pamahalaan ang lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming puwersa sa lugar ng Flooding Lake na may 2 puwersa na nasa ibaba lamang ng puwersa ng pamilyang Lane. Hehe. Talagang matalas ang mga mata ni Uncle Lane. Interesado nga si Brother Hanford. Sumenya si Jason kay Francis para sa kanyang mga mata. Walang nangahas na hindi magbigay ng mukha sa City Lord sa ganoong malaking okasyon. Ang paggawa nito ay kapareho ng pananakit sa buong pamilya ng Flooding Lake Lane. Si Francis ay nanumpa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay may pagkana siya, ngunit ang tanging magagawa niya sa sandaling ito ay bahagyang tumango. Ako ay talagang medyo interesado, ngunit ang gusto ko lang gawin ay makita kung ano ang hitsura niya. Kung tungkol sa mga laban, ang junior na ito ay hindi nang ahas na lumahok. Nagbigay siya ng mukha sa City Lord sa pagsasabing ang gusto lang niya ay makita ang hitsura nito. Higit pa rito, ang kanyang huling pangungusap ay nagbigay sa kanya ng isang hakbang pabalik. Naramdaman kong magkakasundo tayo sa ikalawang pagkikita natin. Ito na ang huling araw, mag-aaway kayo pagkatapos, okay? Ngumiti ang City Lord at nagtanong. Nang marinig ito, halos himatayan si Francis. Bakit hindi siya pinapaalis nitong Flooding Lake City Lord? Tumawa si Jason sa kanyang puso at inakay si Francis papunta sa mga spectating stand. Sa spectating stand, medyo hindi natural ang mukha ni Francis. At sa kabilang banda, ang Flooding Lake City Lord ay may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi, para maging beast tamer sa murang edad at magkaroon ng malaking pinagmumulan ng mental energy, pati na rin ang aura ng ancient bloodline na mas malakas pa sa pamilya naming Lane. Paano ko hahayaang dumaan ang ganitong henyo? Iyon lang. Mula nang makita niya si Francis, natuklasan ng City Lord ang kanyang potensyal. Ang cultivation ng City Lord ay hindi masusukat at may sariling bloodline, kaya naramdaman niya ang bloodline ni Francis nang hindi napapansin ng huli. Sa Canopy Great Country, halos lahat ng malaking pamilya ay may mga bloodline. At para mapanatili ang mga bloodline na ito, karamihan ay pipili ng mga taong may bloodline. Ang mga may bloodline ay maharlika na nalampasan ang mga normal na tao dahil sa kanilang mga bloodline. At ang mga maharlika ay malinaw na nagpakasal sa mga maharlika. Bilang isang taong may mana na may kadugo at may malaking pinagmumulan ng mental energy sa murang edad, ang City Lord ay nakatutok sa beast tamer na ito. Ang kawawang si Francis ay labis na nadismaya habang nakaupo sa kinatatayuan ng manunood. Sa kanyang katalinuhan, halos naiintindihan na niya kung bakit. Hindi dapat ako pinipilit ng Flooding Lake City Lord na ito na pakasalan ang kanyang anak, tama ba? Napaisip si Francis sa kanyang puso, ngunit iniisip ito, bakit hindi magplano ng plano para sa planong ito? Ang layunin niya ay alamin kung ang anak ng City Lord ang taong hinahanap niya o hindi, at sa Sixth Sky cultivation ni Francis ay malamang na hindi siya ang makakapareha niya. Kung natalo siya, wala siyang pagkakataon na maging future husband. Sa pag-iisip hanggang dito, gumaan ang pakiramdam ni Francis. Sa mismong puntong ito ng oras, umakyat sa stage ang isang malaking lalaki na may pulang buhok. Lumitaw ang mga pulang linya sa kanyang mga braso. Ito ang Tyren ng pamilya Zong. Bahagyang naantig si Jason habang nakatitig sa malaking lalaki. Nakatitig ang kaliwang mata ni Francis sa mga braso ni Tyren at napagtanto na ang mga pulang linya ay hindi mga tato, ngunit nagmula sa kapangyarihan ng bloodline. Si Tyren ay isa sa 10 prodigies ng Flooding Lake City at nagmula sa isa sa 3 malalaking puwersa ang pamilya Zong. Maging ang mga tao mula sa pamilya Zong ay darating.
Nag-usap ang crowd mula sa ibaba ng stage. Ngayon ang ikapito at huling araw. Mas kaunti ang mga taong umaakyat ngunit bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Si Tyren ay isang makapangyarihang kabataan. Ang kanyang chi ng kalahating hakbang na true spirit ay umabot na sa 60% at may isang bloodline inheritance. Hindi tumpak na masusukat ni Francis ang lakas ng taong ito, ngunit sigurado siya na kahit gawin niya ang lahat, mababa ang tsansa na manalo. Tumayo si Tyren sa entablado at ang kanyang pulang buhok ay parang apoy. Kasabay nito, lumiwanag ang mga pulang linya sa kanyang mga braso. Hu! Ang aura ni Tyren ay pumutok na parang pagsabog ng bulkan at ang nagninangas na init ay nagpatuyo sa bibig ng mga nanunood sa ibaba. Sorry! Ang katawan ni Tyren ay nalubog sa pulang ilaw, at tulad ng isang nagninangas na higanti, sinugod niya si Quincy na nakasuot ng puti. Kalmado pa rin ang mga mata ni Quincy at may lumitaw na jade hairbrush sa kanyang kamay. Jade hairbrush. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis nang maalala niya ang kalahati ng jade hairbrush na ibinigay sa kanya ng unang elder. Ang jade hairbrush sa harap ng kanyang mga mata ay may kakaibang aura at isang berdeng glow ang lumitaw. Shoo! Lumitaw ang mga bahid ng berdeng ilaw sa hangin sa iba't ibang hugis. Tuwid na linya, hubog, bilog. Ang bawat isa sa mga ilaw na ito ay naglalaman ng kapangyarihan na maihahambing sa seventh sky at maaaring agad na durugin ang mga pader ng isang normal na lungsod. Ang kapangyarihan ng bawat isa sa mga guhit na ito ay maihahambing sa binhi ng espada ni Vanji sa mga tuntunin ng kapangyarihan, at lahat ng mga ito ay dumating ng sabay-sabay. Nanginig ang puso ni Francis. Ang lakas ni Quincy ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang makipaglaban para sa kanyang magiging asawa. Sa henerasyong ito at sa lugar ng Flooding Lake nag-iisa, mahirap makahanap ng taong kapantay niya. Gayunpaman, hindi rin dapat maliitin ang lakas ni Tyren. Ang kanyang nag-aalab na aura ay kumalat palabas at talagang hinaranggan ang pag-atake ni Quincy. Sa maikling panahon, nagkaroon ng kalamangan si Quincy ngunit si Tyren ay hindi natalo. Ito ba ang sagupaan sa pagitan ng mga henyo ng Canopy Great Country? Natigilan si Francis. Tanging si Tyren lamang ang nagawang walisin ang lahat ng mga henyo ng 13 bansa. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang pag-unlad ng paglilinang ng lugar ng Flooding Lake ay higit na lumampas sa 13 bansa. Tanging ang lakas lamang ng Flooding Lake Lane na pamilya ang kayang durugin ang 13 clans ng mag-isa, at may dalawa pang puwersa dito na may maraming angkan at pamilya. Pagkatapos makipagpalitan ng 12 mga galaw, kumaway ang jade hairbrush sa kamay niya. Shoo! Agad na lumitaw ang isang mas mahabang berdeng guhit ng liwanag, at ang mga gilid nito ay natatakpan ng isang misteryosong pilak na liwanag. Gamit ang isang pong, pinalipad si Tyren sa pamamagitan ng hindi masusukat na kapangyarihan at isang madugong sugat ang naiwan sa kanyang balikat. Anong klaseng kapangyarihan iyon para makalusot sa aking Flaming Dragon Protective Body, nang ganoon kadali? Si Tyren ay bumangon mula sa lupa na may maputlang mukha. Bagamat isa siya sa 10 prodigies sa Flooding Lake City, hindi siya ang kapareha ng anak na babae ng City Lord. Mula sa simula hanggang ngayon, walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas dahil hindi siya nagpakita. Hanggang kamakailan lamang ng gustong i-host ng City Lord ang kasal ng kanyang anak na babae ay alam nilang may lumitaw na henyo. Matapos matalo si Tyren, walang umakyat. Ang mga lalaki sa ibaba ng entablado ay may pulang mukha at hindi naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Ang Flooding Lake City ay isang pangunahing lungsod at isang lugar kung saan ang mga eksperto ay kasing dami ng mga ulap. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga lalaki ng nakababatang henerasyon ay natapakan ng isang babae. Brother Lane, ikaw ang stepson ng head of the family kaya wala kang kadugo sa kanya. Bakit hindi ka humamon? Si Francis ay sumulyap kay Jason nang may pagtataka. Mapait na ngumiti si Jason, si Tyren ay nasa top 3 sa 10 prodigies at mas mababa ako sa kanya. Natalo na ako sa Quincy ilang araw na ang nakalipas. Naiintindihan ni Francis. Si Jason ay ang stepson ng head ng pamilya, at kung mapapangasawa niya ang anak na babae ng City Lord, madali siyang makapasok sa core ng pamilyang Lane. Gayunpaman, ang anak na babae ng City Lord ay masyadong nakakatakot. Walang nakapidyaw sa kanya. Siyempre,
Inisip din ni Francis na hindi niya siya matatalo. Maging si Tyrion na may bloodline power at nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay natalo. Si Francis ay nasa 6th sky lamang ngayon. Sa susunod na kalahating araw, paminsan-minsan ay dumarating ang mga kabataan upang hamanin ngunit natalo sa isang hakbang o dalawa. Sa pagtingin sa mga gusot na kabataan, lumitaw ang malamig na pawis sa mga kamay ni Francis. Ang mas nakakainis ay ang ngiti ng City Lord sa kanya. Nang makitang papalubog na ang araw at patapos na ang mga laban. And, please tapusin mo na. Pakiramdam ni Francis ay parang isang taon ang araw na ito. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na umakyat siya doon, ay walang pagkakataon na manalo siya. Ang huling yugto. Ang sparring stage ay kakaibang tahimik. Ang anak na babae ng City Lord, si Quincy ay tahimik na nakatayo sa sulok ng sparring stage. Wala na siyang pag-asa sa pagkakataong ito kaya maganda ang ugali niya. Bumantong hininga ang Flooding Lake City Lord. Biglang umikot ang kanyang mga mata sa Asher hair na kabataan. Mula nang makita-kita alam kong magkakasundo tayo. Huwag mo akong biguan. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ng City Lord. Nagmura si Francis sa kanyang puso. Sino ang makakasama mo? Ngunit sa ilalim ng mga titig ng karamihan ay hindi niya mapigilan ang kagustuhan ng City Lord. Oh well, hindi ko kayang talunin ang lakas niya. Ang kailangan ko lang gawin ay tingnan kung siya nga. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang at mas binigyang pansin ang jade hairbrush sa mga kamay ni Quincy. Bukod sa katotohanan na ang kanyang edad ay bahagyang mas bata, ang kanyang paglilinang at mga libangan ay nababagay sa mga kinakailangan. Lalo na yung jade hairbrush. Ito ay katulad ng mayroon kay Francis. Kahit na hindi si Quincy na ito ang hinahanap ni Francis, tiyak na magkakaroon ng koneksyon. Brother Hanford, pumunta ka at pakasalan ang anak na babae ng City Lord. Ito ay isang bagay na kinaiinggitan ng maraming tao. Biro ni Jason. Si Francis ay casual na tumungo sa sparring stage. Ang pares ng mga mata ni Quincy ay dumapo kay Francis ng may interes. Kasabay nito ay isang malakas na boses ang tumunog, ito ay isang batang beast tamer Francis. Ang gusto lang ni Master Hanford ay makita ang hitsura ng anak na babae ng City Lord at dumating lalo na para lumahok. Ang mga tao sa ibaba ay agad na nag-usap. Ang batang beast tamer. Nakikilahok para lang makita ang kanyang hitsura. Halos lumuwa si Francis ng isang subo ng dugo. Ang kanyang magalang na mga salita ay sinabi sa publiko. Sa sandaling ito, maging si Quincy ay nakatingin sa kanya sa kakaibang paraan. 259. Nang marinig ang sigawan ng mga tao, natahimik si Francis. Naisip niya kung paano niya nalampasan ang buong nakababatang henerasyon ng 13 countries, matatalo ba siya sa isang babae dito? Nakahinga siya ng maluwag at nakabawi. Walang retreat, kaya bakit hindi gumamit ng plano para talunin ang planong ito? Una, ang mga salita ng City Lord ay hindi maaaring tumanggi. Pangalawa, gusto niyang makita kung siya nga iyon. Si Quincy na nakasuot ng puti ay nagsalita ng may interes, si Master Hanford ay nagmula sa malayo. Ito ang nagpapasaya kay Quincy. Hanggat maaari mong talunin si Quincy, paano kung gusto mo akong makita? Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng aking sarili. Ang boses ni Quincy ay naglalaman ng bahid ng pagiging mapaglaro na naging sanhi ng pag-ungol ng mga tao sa pagtawa. Walang naniniwalang matatalo ng isang kabataan sa 6th sky ang Quincy. Sa mga humahamon, masasabing rock bottom ang cultivation ni Francis. Matapos mapanood ang laban ni Quincy, kahit si Francis ay kailangang aminin na may malaking agwat sa pagitan ng dalawa. Kung ito ay nasa life-death battle, tiwala si Francis na makaka-address siya ng walang pinsala at kahit na ibalik ang sitwasyon. Ngunit sa ngayon, ito ay isang head-on clash. Quincy, ang batang beast tamer na ito ay isang iginagalang na panauhin ng pamilyang Lane. Ang kanyang edad at cultivation ay mas mababa kaysa sa iyo. Maaari mo bang pigilan ang iyong cultivation? Biglang sinabi ng Flooding Lake City Lord. Sa sandaling sinabi niya ito, muling nag-usap ang mga tao. Anong uri ng background ang mayroon itong batang beast tamer para iba ang tingin sa kanya ng City Lord? Ito. Ayon sa nais ni Ama. Ililimitahan ni Quincy ang kanyang paglilinang sa 7th sky.
Kumunat ang mga mata ni Quincy habang nakatingin kay Francis, ngunit hindi nagtagal ay naging normal. Malinaw na hindi niya kinuha si Francis bilang isang tunay na kalaban. Sa mga tuntunin ng lakas, si Francis ay mas mahina kaysa sa mga kalaban noon. Bagamat may ilang pagtutol sa karamihan, ang Panginoon ng lungsod at ang kanyang anak na babae ay nakipagkasundo kaya hindi na ito mahalaga. Higit pa rito, sa kanilang mga mata, kahit napigilan ni Quincy ang kanyang cultivation hanggang 7th sky, maaari niyang sirain si Francis. Nang marinig ito ni Francis, halos magmura ng malakas. Bakit naging madali sa kanya ang City Lord? Kung pinigilan ni Quincy ang kanyang cultivation hanggang sa 7th sky, umabot sa 50% ang tsansa ni Francis na manalo, at kung magpipigil siya, tiyak na hindi ito makakatakas sa nagninangas na mga mata ng City Lord. Hindi kailangang maging magalang si Lady Quincy. Mas gugustuhin kong makita ang iyong walang pijaw na lakas kaya kahit na matalo ako, hindi ako dadaing o dadaing. Agad na tumanggi si Francis. Ngumiti si Quincy at binigyan si Francis ng mas mataas na pagsusuri. Kung ito ay ibang kabataan marahil ay gusto nila ang katotohanang pinipigilan niya ang kanyang paglilinang. Hindi lang sila makakakuha ng kagandahan, magiging manugang din sila ng City Lord. Simulan. Isang maliwanag na boses ang tumunog. Ang taong nagsasalita ay nasa True Spirit Realm. Sa sandaling matapos ang mga salita, bahagyang hinampis ni Francis ang isang silver na bag sa kanyang baywang at tinawag ang Asher Sharp Swallow. Ang Asher Sharp Swallow ay tumili at naging Asher Blur na bumaril kay Quincy. Sa mga tuntunin ng bilis, ang Asher Sharp Swallow ay nasa tuktok sa gitna ng 7th skies, at sa ilalim ng kontrol ni Francis, ang mga ruta ng pag-atake ng Swallow ay perpekto lahat. Si Francis ay umatras at napanatili ang isang malusog na distansya sa pagitan nila ni Quincy. Sa sandaling ito, gagamitin niya ang mga paraan ng isang beast tamer para lumaban. Bahagyang sumigaw si Quincy at nagpadala ng berdeng guhit ng liwanag patungo sa Asher Sharp Swallow. Gumalaw ang ekspresyon ni Francis, ang mga pag-atake ni Quincy ay maaaring lumiko sa himpapawid. Ang antas ng liksi na ito ay lumampas sa mga limitasyon ng 7th sky. Kadalasan ng mga nasa True Spirit Realm lang ang makakagawa nito. Kahit na ang cultivation ni Quincy ay napigilan hanggang sa 7th sky, nanatili pa rin ang kanyang mga insight at husay. Ang lahat ng nangyari ay ang kapangyarihan ay nabawasan ng kalahati. Boom! Ang Asher Sharp Swallow ay nagpakpak ng mga pakpak nito at matagumpay na nakaharang sa pag-atake ni Quincy. Huminto ito sandali bago tumakbo patungo sa likod ni Quincy. Ang Asher Sharp Swallow ay sobrang maliksi at tila may katalinuhan ng isang tao. Kahit na ang pagtatanim ni Quincy ay napigilan, maaari pa rin siyang magdulot ng kritikal na pinsala sa lunok. Gayunpaman, sa pagkontrol ni Francis sa ibon, ang bilis, liksi at opensa ng Swallow ay umabot na sa pinakamataas nito at maaaring makatakas sa bawat pagkakataon. Matapos magpalitan ng suntok sa loob ng mahabang panahon, ang mga manunood ay tumingin sa batang beast tamer sa ibang liwanag. Ang ekspresyon ni Francis ay solemn na. Ang mga aksyon ni Quincy ay casual at hindi pa niya ginagamit ang lahat ng kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi pa rin niya ginagamit ang Jade Hairbrush. Kumislap ang mga mata ni Francis at lumitaw ang isang maitim na asul na bow sa kanyang kamay. Sa gitna ay isang Ice Lotus Mark. 3 araw ang lumitaw sa luohaw bow. Yumuko. Ang mga nanunood ay ngumiti ng mahina, hindi nagulat. Ang mga busog ay angkop para sa beast tamer dahil ang kanilang mga alagang hayop ay magiging isang kalasag ng karne habang sila ay umaalalay mula sa malayo. Beng so-so. Ang mga araw ng luohaw ay bumaril sa hangin at sa gitna ng dagindong ng kulog, biglang bumagsak sa sound barrier, na nagdulot ng malamig na daloy na tumusok patungo sa maliit na bahid ni Quincy. Nang ilabas ni Francis ang luohaw bow, tumigil si Quincy sa pagmamaliit sa nauna. Ang luohaw bow ni Francis ay naglalaman ng lightning inheritance at lilikha ng malamig na daloy na makakaapekto sa bilis ng kalaban. Bagamat hindi masasakta ng mga araw ng luohaw si Quincy, maaari itong makagambala sa kanya, perpektong sumasabay sa Asher Sharp Swallow. Sa maikling panahon, nagtagumpay si Francis na harapin si Quincy. Hanggat may lumitaw na maliit na depekto sa katawan ni Quincy, ang mga araw ay diretsyong bumaril patungo sa lugar na iyon at magkakasabay sa Asher Sharp Swallow.
Ang Quincy na ito ay hindi simple. Maliban sa aking bloodline power, ginamit ko na ang lahat ng aking lakas ngunit hindi pa rin siya nito kayang pangalagaan. Si Francis ay labis na nag-iingat. Sure. Muling lumitaw ang jade hairbrush sa kamay ni Quincy at bumuo ng mga berdeng guhit na hamarang sa mga araw pati na rin ang Asher Sharp Swallow habang sabay na umaatake kay Francis. Ang figure ni Francis ay kumikislap na parang isang ilusyon. Nagawa pa rin niyang magpaputok ng luohawbaw at kontrolin ang Asher Sharp Swallow habang naglalakbay ng napakabilis. Masasabing tatlong bagay ang kanyang ginagawa sa isang isip. Hindi lang iyon, mas lumakas ang opensa ni Francis. Ang luohawbaw at Asher Sharp Swallow ay perpektong pinuri ang isa't isa. Nalungkot si Quincy nang ang kanyang cultivation ay napigilan hanggang sa 7th sky. Kung ginamit ko kaagad ang buong lakas ko at agad na inatake ang Beast Tamer mismo, tatapusin na sana nito kaagad ang labanan. Napabuntong hininga si Quincy sa kanyang puso, alam niyang minamaliit niya ang kaaway. Ang kabataang nasa harapan niya ay isang Beast Tamer na nasa 6th sky, ngunit may kakayahang makipagpalitan ng suntok sa isang tao sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Bumantong hininga at napasigaw ang mga taong nanunood. Kung magpapatuloy ito, si Francis ang pinakamalamang na magtagumpay. Ang Flooding Lake City Lord ay nakaupo sa kinatatayuan ng manunood na may ngiti sa kanyang mukha, ang batang ito ay may tumpak na kakayahan sa pag-archery. Kung ang paglilinang ng Quincy ay hindi limitado sa 7th sky, ang mananalo ay mahirap magdesisyon. Sa wakas ay nakita ng City Lord ang isang sumisirit na pag-asa. Ang pagpapakita ni Francis ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Ang kanyang Beast Tamer powers, archery skills, at paggamit ng kidlat ay umabot na sa punto kung saan ang iba ay napabuntong hininga na lamang. Sa kabuuan ng mga kaedad niya, ang lakas ni Francis ay maaaring makaibabaw sa lugar ng Flooding Lake. Ngunit malamang na hindi ito madaling mawala sa Quincy. Kalmado ang ekspresyon ng Flooding Lake City Lord. Sa sandaling ito, iwinagayway ni Quincy ang kanyang jade hairbrush, at ang mga gilid ng berdeng strike ay natatakpan ng misteryosong pilak. Hu! Ang buhok ni Quincy ay parang umaagos na talon habang ang kanyang belo ay marahang humihip. Isang silver light ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kulay ay parang walang limitasyong espasyo, malamig at tahimik. Kapangyarihan ng bloodline. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Bilang karagdagan sa kapangyarihan na ibinubuga ng mga pag-atake mula sa jade hairbrush, ang liwanag ay tila nagmula sa sinaunang espasyo na durog pababa. Bloodline power. And an ancient bloodline inheritance. Kumulo ang bloodline power ni Francis. Weng! Isang malabong asher na patong ng liwanag ang umikot sa kanyang katawan na parang tato. Tila ito ay mula pa noong unang panahon, matanda at marangal habang naglalaman ng ilang kasamaan sa loob. Beng so-so. Ang luohawbaw ay tumusok sa hangin at nagdala ng malabong asul na pulang anino na naging dahilan ng pagtaas ng kapangyarihan nito. Pang! Ang sagupaan sa pagitan ng mga bloodline na kapangyarihan ay naging sanhi ng pag-ikot ng mga protection na array. Natigilan ng mga nanunood sa ibaba. Ang kanyang mana sa bloodline ay mas dalisay kaysa kay Quincy. Tuwang-tuwa ang Flooding Lake City Lord. Naramdaman lang ni Quincy na bahagyang nanginginig ang kanyang bloodline power. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Bagamat ang dami ng kanyang bloodline na kapangyarihan ay lumampas kay Francis, hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan. Ang labanan ay umaangat sa kasukdulan nito. Ginamit ni Francis ang kanyang luohawbaw para purihin ang Asher Sharp Swallow at ipinagpatuloy ang pagsusuot ni Quincy pababa. Ginamit ni Quincy ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa 7th sky at isang layer ng yelo ang lumitaw sa kanyang snow white na damit. Siyempre, kung magpapatuloy ang labanang ito ay matatalo pa rin si Francis dahil ang recovery rate ni Quincy at ang dami ng True Force ay parehong lumampas kay Francis. Kung hindi ko gagawin lahat ngayon, bababa ng 5% ang tsansa kung manalo. Nang makarating siya sa konklusyong ito, sinimulan ni Francis na gamitin ang kanyang True Force ng mabilis. Kung ang kanyang True Force ay gugulin, siya ay matatalo ng marangal. Meow! Biglang lumitaw ang munting paws ang magnanakaw mula sa spiritual pet bag na may mga bituin sa mga mata. Suminok ito sa kauminom sa isang prasko na mas malaki pa sa sarili nito. Nataranta ang mga manunood at ang mga nasa labanan.
Maaaring mayroon siyang isa pang malakas na alaga. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Quincy. Meow meow. Itinabi ng maliit na paws ang magnanakaw ang prasko saka nagsimulang maglakad ng lasing ng dahan-dahan. Anong ginagawa ng lalaking ito? Tumalon ang puso ni Francis. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay natatakpan ng amoy ng alak at naglakad-lakad sa paligid ng entablado na parang hindi alam kung ano ang ginagawa. Ang sagupaan sa pagitan niya at ni Quincy ay maaaring magkapira-piraso ng isang normal na cultivator sa 6th o 7th sky. Lasing na hakbang. Ang mga mata lamang ng Flooding Lake City Lord ang kakaiba. Ang mga yapot ng maliit na magnanakaw na pusa ay mukhang kakaiba ngunit tila naglalaman ng isang bagay na higit sa kalikasan. Sa bawat galaw, naiiwasan nito ang pinakamalakas na sagupaan. 260. Ang sagupaan sa pagitan nina Francis at Quincy ay lumikha ng malalakas na alon ng kapangyarihan na bumalot sa proteksyon na hanay. Sa sitwasyong ito, kahit na ang mga eksperto sa 6th at 7th sky ay malamang na mamatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kulay abo na pusa na kasing laki ng palad ang lumakad papunta sa bilog ng labanan, nanginginig at umindayog. Naging sanhi ito ng ilang mga batang babae na nanunood na sumigaw sa takot. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay kumikilos na parang naglalakad sa isang mahigpit na lubid. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay mangangahulugan ng kamatayan. Sumabog ang mga sizzle ng kidlat at shockwave sa buong entablado. Halos bawat segundo ay maririnig ang mga tunog ng bumang. Gulo. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay bumagsak sa sahig at umiwas sa isang berdeng sword blade na dumampi sa ulo nito. Agad itong gamulong sa lupa at nakaiwas sa isang arko ng kidlat. Maging sina Francis at Quincy, na nag-aaway, ay pinagpawisan ng malamig para sa maliit na paws ang magnanakaw. Huwag maging walang ingat. Sigaw ni Francis. Ang munting paws ang magnanakaw ay may mahiwagang koneksyon sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, ang pusa ay lasing at ang kanyang kamalayan ay malabo, kaya't hindi siya pinakinggan. Talagang lasing ito. Namula ang mukha ni Francis. Tinitingnang mabuti ang maliit na paws ang magnanakaw, ito ay nasa kakaibang kalagayan. Ito ay hindi lamang lasing, ito ay pumasok sa isang kakaibang estado. Ang paglalasing ng pusa ay tila pumasok sa mga buto ng maliit na magnanakaw na pusa at gagamit ito ng mga pangunahing instincts tulad ng pag-iwas o pag-iwas upang matuno ang mga pag-atake. Isang nakakagulat na eksena ang lumitaw sa entablado. Si Francis at Quincy ay nag-aaway ng todo at isang maliit na lasing na pusa ang gumagala sa pagitan nilang dalawa, paminsan-minsan ay suminok. Naramdaman ni Quincy na may mali at nag-iingat noong una, ngunit nalaman niyang ang maliit na paws ang magnanakaw ay nasa malabong estado, na parang lasing, ito at walang kakayahang umatake. Higit pa rito, may pagkaapurahan sa mukha ni Francis na nangangahulugan na kahit ang may-ari nito ay hindi ito makontrol. Unti-unting lumipas ang oras. Nasanay na ang dalawa sa pag-iral ng munting paws ang magnanakaw at hindi na nila ito ininda. Dagdag pa, ang maliit na paws ang magnanakaw ay kasing laki lamang ng palad at madaling hindi pinansin, ngunit may mga batang babae pa rin na nagbibigay pansin dito. Ang cute ng pusa. Masyadong cool ang paws ang iyon. Tila naglabasan ang mga bituin sa mga mata ng dalaga nang maakit sila sa maliit na paws ang magnanakaw. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tila lasing at malamaya, ngunit sa katotohanan, ito ay lubhang maliksi, na hindi nakatanggap ng kahit isang galos ng pinsala sa ngayon. Marahil mismo ay hindi na malaya na nakaakit ito ng ilang mga tagahanga. Sa spectating stand, tinitigan ng Flooding Lake City Lord ang maliit na paws ang magnanakaw na may nakakunot na mga kilay. Madali niyang nakikita ang potensyal ng bloodline ni Francis, ngunit hindi kung ano ang maliit na paws ang magnanakaw. Ito kaya ay isang kakaibang species ng heaven and earth. Siguradong bagong panganak ito ngunit para makakuha ng mga insight sa drunk step. Isang lasing na maliit na pusa. Hehe. Lalong naging interesado ang City Lord. Ang mga aksyon ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagpatingin sa kanya kay Francis ng may mas magandang pananaw. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang maliit na paws ang magnanakaw, ito pa rin ang alaga ni Francis. Hindi nagtagal, lumipas ang isang oras at ang true force ni Francis ay nabawasan ng husto. Sa katotohanan, hindi niya napanatili ang anumang true force at sa kabaligtaran, ginasta niya ito ng malaki.
Sa kabilang banda, si Quincy ay casual pa rin siya ay nagkaroon ng paglilinang ng kalahating hakbang na true spirit realm na nangangahulugang maaari siyang magtagal. And, kung magpapatuloy ako sa ganito, matatalo ako. Napaisip si Francis. Ayaw niyang manalo at wala rin siyang mataas na tsansa na gawin iyon. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Francis habang nakatitig sa puting belo na nakatikip sa mukha ni Quincy. Ang babaeng ito ay napaka-misteryoso at mahilig maglakbay, mayroon din siyang hairbrush na katulad ng kay First Elder. Kahit na ang kanyang edad ay hindi tiyak. Tumaas ang kilay ni Francis. May kaugnayan kaya itong si Quincy sa taong hinahanap niya? O siya ang isa? Kung makikita ko ang hitsura niya, mas maganda iyon. Hindi mapigilan ni Francis na mag-isip, ngunit alam niya na ito ay lubhang malabong mangyari. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda para sa kanya. Kung magpapatuloy sila, ang kanyang true force ang unang gagastusin. Si Quincy, gayunpaman, ay nagiging mas matapang sa sandaling iyon. Siya ay ganap na nakakuha ng mataas na kamay. Sa normal na mga pangyayari, nang si Quincy ay pinigilan ang kanyang paglilinang hanggang sa Seventh Sky at si Francis ay kumilos ng mas mabangis sa unang oras, mayroon pa rin siyang tiyak na pagkakataong manalo. Pero dahil ayaw niyang manalo, sinadya niyang ginugol ang true force niya. Pagtingin sa entablado, biglang natagpuan ni Francis ang maliit na pasang magnanakaw. Ang munting pasang magnanakaw ay gumagawa pa rin ng lazing na hakbang nito, ngunit mataman itong tumingin kay Francis. Magandang pagkakataon, ang munting pasang magnanakaw ay halos gising na ngayon. Ang puso ni Francis ay napuno ng kagalakan. Kung gising ang maliit na pasang magnanakaw, maaaring magbigay ng simpleng utos si Francis dito. Meow meow. Naunawaan ng maliit na pasang magnanakaw ang intensyon ni Francis at biglang lumingon sa direksyon ni Quincy. Dirdiretsong pinipigilan ni Quincy si Francis at sanay na siya sa pag-iral ng maliit na magnanakaw na pusa kaya hindi ito pinapansin. Hanggang 5 hanggang 6 na yarda ang layo ng maliit na pasang magnanakaw ay naging maingat si Quincy. Sa sandaling ito, ang kalasinggan ng maliit na magnanakaw na pusa ay halatang kumupas ng higit sa kalahati at ito ay dumiretso sa kanya. Sure! Sa isang iglap, ang munting pasang magnanakaw ay biglang nawala sa kanilang mga paningin. Nagsimulang sumigaw ang ilan sa mga manunood, pangunahin silang mga batang babae. Beng! So. Isang malabong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Francis at pinaikot nito ang kanyang bloodline power at pinaputok ang kanyang luohawbaw. Kasabay nito, ang Asher Sharp Swallow ay mabangis na sumugod sa kanya. Invisibility. Kasing kalmado ng tubig ang mga mata ni Quincy at hinarap ang mga pag-atake ni Francis habang ikinakalat ang kanyang spiritual sense upang mag-scan sa isang 10 yarda na radius. Bagamat siya ay nasa kalahating hakbang na true spirit realm, ang kanyang spiritual sense strength ay hindi mas mahina kaysa sa mga nasa true human rank at madali niyang natuklasan ang mga ilusyon at ang mga hindi nakikita. Gayunpaman, natarante si Quincy sa sumunod na sandali. Ang kanyang spiritual sense ay walang nakitang anumang bakas ng maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Isang ngiyaw ang tumunog sa tabi mismo ng kanyang tainga at naramdaman ni Quincy ang isang maliit na kulay abong pusa na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kanyang balikat. Ano? Hindi lamang si Quincy ang nagulat, maging ang City Lord at mga eksperto sa True Spirit Realms ay nagbago ang ekspresyon. Sa sandaling ito, si Quincy ay natigilan. Pinagtawanan siya ng munting pasang magnanakaw, tapos parang Joker, tinanggal nito ang belo niya. Sure! Sa ilalim ng tabing ay isang magandang mukha. Ang kanyang ilong, kilay, labi at ngipin ay parang perpekto. Dahil sa kagandahan niya, hindi makahinga ang iba, para siyang diyosa sa isang painting. Sa puntong ito, ang karamihan ay naging patay na tahimik. Hindi mabilang na mga manunood ang nakayuko, nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa tagpong ito. Ang nakakapanginig ng kaluluwa ay ginawa pa nga ni Francis na natulala saglit, ngunit agad itong napalitan ng pagkabigo. Ang Quincy sa kanyang harapan ay mas bata kaysa sa kanyang inaakala, hindi siya mukhang mas matanda kaysa kay Angelica. Sa sandaling ito, napuno ng pagtataka ang mukha ng dalaga na mabilis na napalitan ng hiya at natatakpan ng isang layer ng pula ang kanyang pisngi. Sa pamamagitan ng mga pagkilos na ito, masasabi ng isa na hindi siya matanda.
Ngunit kahit papaano, nakaramdam si Francis ng galit at puot mula kay Quincy habang ang huli ay tumingin sa kanya na may masalimuot na emosyon. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tila naramdaman na may mali at agad na nawala sa balikat ni Quincy. Sa sumunod na sandali, ang isang malakas na aura ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ay lumabas mula kay Quincy habang ang kanyang aura ay sumabog at ang kanyang buhok ay lumulutang. Pakiramdam ni Francis ay nahihirapan itong huminga at sa oras na ito, ang kanyang true force ay naubos na lahat. Kung nagpa siya si Quincy na umatake, ngayon ay mahirap para sa kanya na umatras ng hindi nasaktan. Ang emosyon ni Quincy ay hindi matatag at ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado. Ikaw. Hinugot mo ang aking belo. Si Francis ay medyo nataranta, ngunit sa kabutihang palad, na-control ni Quincy ang kanyang emosyon. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay muling lumitaw sa balikat ni Francis at pagkatapos ay naglabas ito ng isang lumang barya na binaligtad sa hangin. Ding! Ang sinaunang barya ay dumapo sa paa ng maliit na magnanakaw na pusa at kaagad, ang huli ay tila may napagtanto at nag-flash sa spiritual pet bag. Sa entablado, tanging si Francis ang naroon at ang nahihiya, napupuot, nagalit kay Quincy. Itong munting pasang magnanakaw. Kinagat ni Francis ang kanyang mga ngipin, alam niya na kapag naramdaman ng maliit na pasang magnanakaw na may mali, mawawala ito. At sa puntong ito, halatang hindi maganda ang mood ni Quincy. Isang karangalan ko na masaksihan ang iyong hitsura, ngunit ang isang ito ay nakadarama ng pagkakasala dahil hindi siya naging kapareha mo. Agad na yumuko si Francis sa pagkatalo. Hindi mahirap para sa sino man na makita na si Francis ay hindi kalaban ni Quincy. Maluwalhati na para sa kanya na lumaban ng napakatagal at kahit natanggalin ang anak na babae ng belo ng City Lord. Aalis na ang isang ito. Ngumiti si Francis at naging isang arko ng kidlat na kumislap palayo sa entablado. Ngumiti lang ang mga manunood at tumingin kay Francis ng may magiliw na mga mata, walang intensyon na pigilan siya. Ama! Si Quincy ay tumingin sa Panginoon ng lungsod ng may kahihiyan. Tigilan mo siya. Sumigaw ang Flooding Lake City Lord at tila nanginginig ang langit. Ang kanyang boses ay kasing lakas ng kulog. Si Francis, na nasa kalagitnaan ng pagtakbo, ay nakaramdam ng pag-freeze ng kanyang katawan at halos lumuwa siya ng dugo. Isang mapangwasak na aura ang bumalot sa kanya at halos tumigil sa pag-agos ang kanyang true force. Shua! Agad na lumapit ang dalawang eksperto sa True Spirit Realm at hinawakan si Francis. Alam ng huli na walang saysay ang paglaban at agad na sumigaw, ito ay hindi kalaban ni Lady Lane. City Lord, para saan ito? Haha, para maging manugang, huwag kang magpanik. Simula nang tanggalin mo ang kanyang belo, ikaw ang nakatadhana na maging asawa niya. Ngumiti ang Flooding Lake City Lord at sinenyasan ang dalawang true human rank expert na bitawan si Francis. Hinaharap na asawa. Si Francis ay ganap na natulala. Ano ba ang nangyayari? Sa puntong ito, ibinalik ni Quincy ang belo at lumapag sa tabi ng City Lord habang tinitingnan niya si Francis na may ayaw at nahihiya na mga mata. Pwede bang ipaliwanag ng City Lord? Huminga ng malalim si Francis. Magmula nang sila ay magkita, ang City Lord ay nagkalkula laban sa kanya, na pinadalhan siya sa laban pagkatapos ay ginawang sugpuin ni Quincy ang kanyang paglilinang at ngayon ay binibigyan siya ng titulong future husband. Sinabi sa kanya ng guro ni Quincy bago siya mamatay na ang lalaking unang magtanggal ng kanyang belo ay ang kanyang nakatalagang kapareha. Tuwang-tuwa ang Flooding Lake City Lord. Sa sandaling nakita niya si Francis, nakagawa na siya ng mga plano at nagulat siya sa huli. At ngayon, si Francis ang nagbukas ng belo ni Quincy, ang kanyang nakatalagang partner. Teka lang, hindi. Ang taong naghubad sa kanyang belo ay hindi ako. Ang pasang iyon. Sagot ni Francis na nakasubsob ang mukha. 261. Ang taong naghubad sa kanyang belo ay hindi ako. Ang pasang iyon. Hindi mapigilan ni Francis na sumagot. Hindi naman sa sarili niya ang nagtanggal ng belo, kaya bakit siya sinisisi?
Sa kritikal na sandali, sinubukan niyang hilahin ang maliit na paws ang magnanakaw sa tubig, ngunit ang munting bastard na iyon ay nagtago sa loob ng spiritual pet bag at nagsimulang matulog. Huwag mong subukang magquibble, ang pusa ay iyong alagang hayop, kaya ang mga aksyon nito ay dapat na utos mo. Bilang isang beast tamer, ang mga alagang hayop ang iyong sandata. Isang masamang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa mukha ng Flooding Lake City Lord. Lumapit lahat ang mga kalapit na tao at nagsimulang batiin ang Panginoon ng lungsod. Congratulations City Lord sa pagkakaroon ng napakahusay na manugang. Hahaha, hihintayin namin na uminom ng alak ng City Lord. Ang mga taong ito ay pawang mga eksperto sa True Spirit Realm, ngunit gumagalang pa rin sila sa City Lord. Sa wakas ay may naunawaan si Francis. Ang Flooding Lake City Lord ang may kontrol sa halos lahat ng bagay dito. Hanggat nais ng City Lord, walang hindi sasang-ayon. Kahit 100 bibig pa niya, walang kwenta. Mamaling ang pag-iisip ni Francis at hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang kalmado nang pumasok sa isip niya ang isang plano. Sa ngayon, imposible para sa akin na maalis ang kasal na ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalawig nito at pagkuha ng tiwala ng City Lord magkakaroon ako ng pagkakataong makatakas. Alam na alam ni Francis na walang saysay na hindi sumang-ayon sa City Lord. Parang sinusubukang ihinto ang isang karwahe na may mantes. Dahil hindi siya maaaring hindi sumang-ayon, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay sumang-ayon. Hindi nagtagal ay nagbigay ng walang magawa si Francis na parang tinanggap niya ang katotohanan. Brat, ang hitsura at talento ng aking anak ay mahirap hanapin sa isang 10,000 milyang radius. Kahit noong inaaway mo siya, naging madali siya sa iyo. Aling punto sa kanya ang hindi katumbas ng halaga sa iyo? Bahagyang lumabo ang ekspresyon ng Flooding Lake City Lord habang inilalabas niya ang kanyang True Spirit Aura, na nagpaparamdam kahit na ang iba sa True Spirit Realm ay napipilitan. Napangiti lang si Francis, gusto lang makita ng junior na ito ang kanyang hitsura. Kung tungkol sa pagpapakasal sa babaeng Quincy. Hindi iniisip ng isang ito na karapat-dapat siya. Nang marinig ito, huminahon ang City Lord at ngumiti, hindi mo kailangang magpakumbaba. Maganda ang mga mata ng City Lord na ito. Napangiti ang mga tao sa malapit. Sa kanilang mga mata, si Francis ang umaakyat sa pamamagitan ng pagpapakasal sa anak na babae ng City Lord. Sa sandaling ito, ramdam ni Francis ang inggit, selos at ayaw na tingin ng mga kabataan sa ibaba. Ang matubig na mga mata ni Quincy ay puno ng ayaw. Malinaw na hindi si Francis ang perpektong asawa sa kanyang isip. Ito ay dahil si Francis ay mas bata sa kanya at sa mga tuntunin ng paglilinang at lakas, hindi niya ito nalampasan. Gayunpaman, walang sinuman sa nakababatang henerasyon ng Flooding Lake ang makakaabot sa kanyang mga kinakailangan. Ang kanyang ideal na asawa ay isang lalaki na maaaring lumikha ng himala, isang walang katulad na henyo. At ang asul na buhok na isang mata na kabataan sa harap ng kanyang mga mata ay hindi umabot sa kanyang mga kinakailangan sa mga tuntunin ng hitsura, edad, paglilinang o tagumpay. Gayunpaman, sinabi ito ng kanyang guro sa kanyang kamatayan at pinalitan pa ang kanyang pangalan sa Quincy. Ang kanyang orihinal na pangalan ay hindi Quincy. Pwede bang Destiny? Ayaw ni Quincy habang nakatingin sa kanyang destined partner. Habang tumitingin siya sa kanya, mas napuno siya ng pait at komplikado. Nabawi na ni Francis ang kanyang kalmado ngayon at tinanggap ang pagbati ng walang emosyon. Si Jason mula ngayon, si Francis ay titira sa City Lord Palace. Pumunta ka at sabihin sa pamilya ang tungkol dito. Nagutos ang City Lord at magalang na sumang-ayon si Jason. Si Francis ay isang tao na sinubukan nilang hilahin, ngunit dahil ang huli ay naging magiging manugang ng City Lord, isa na silang pamilya. Congratulations Brother Hanford sa pagkakaroon ng napakaswerteng mapapangasawa ni Lady Quincy. Ang puso ni Jason ay napuno ng komplikado at inggit. Saan nanggaling ang swerte ng brat na ito? Hindi lamang nagkaroon ng marangal na pagkakakilanlan si Quincy, ang kanyang hitsura at aura ay nangungunang antas sa mundo. Kahit na ang kanyang pagtatanim ay pinigilan ng nakababatang henerasyon ng Flooding Lake. Quincy, ibalik mo si Francis sa palasyo, pupunta ako doon.
Sinabi ng Flooding Lake City Lord sa kanyang anak na babae. Bahagyang tumango si Quincy at naging puting blur na parang isang sisni na dumaan sa City Lord's Palace. Kinailangan ni Francis na makipagsabayan at maging isang arko ng kidlat na sumunod sa kanya. Napakabilis ni Quincy at sinadya niyang pumasok sa mga gusali, puno at intersection. Tila sinubukan at sinasadya niyang paalisin si Francis, ngunit gaano man kalaki ang City Lord Palace, nasa gitna ito ng lungsod at ang kaliwang mata ni Francis ay nakakulong sa kanyang posisyon at mabilis na nakasabay. Umupo si Quincy sa gitna ng isang lounge at inisip kung kailan lilito ang Asher Hairbrat. Gayunpaman, nang humihigop na siya ng kanyang tsaa, ang ugong ng kidlat ay lumitaw mula sa labas at si Francis ay casual na pumasok, nakaupo sa isang upuan sa tapat ni Quincy. Hindi kaya pamilyar siya sa City Lord Palace. May intensyon ba ang taong ito sa akin o sa pamilyang Lane? Bahagyang nagulat si Quincy at medyo naghinala. Sa mismong puntong ito, sinisiyasat ni Francis ang kanyang unang hinaharap na asawa. She had a enticing figure and her eyebrows so beautiful, parang na-drawing. Nakaupo sa lounge, mayroon siyang tahimik na alindog. Mula sa isang tiyak na pananaw, napagtanto ni Francis na wala siyang dahilan para tanggihan siya ngunit ang bilang ng mga dilag na nakita niya ay hindi mababa, kaya kadalasan, ang kanyang puso ay kalmado tulad ng tubig. Paminsan-minsan lang itong kumikibot. Nang makitang tinitigan ni Francis ang kanyang sarili, nakaramdam ng disgusto si Quincy sa simula. Gayunpaman, wala siyang makitang anumang dumi sa mga mata nito. Isa lamang itong anyo ng paghanga. Dahil dito, bahagyang nagulat si Quincy. Bagamat nakasuot siya ng belo, karamihan sa mga lalaki ay nakatingin pa rin sa kanya ng may pagnanasa. Ang kabataang nasa harapan niya ay tila nababalot ng ambon. Matalim ang kanyang mga mata at hindi nagtago. Tahimik na nakaupo ang dalawa na nakatingin sa isa't isa hanggang sa dumating ang Flooding Lake City Lord. Francis, simula ngayon, mananatili ka na sa City Lord Palace. Mas mainam na huwag kang umalis sa Flooding Lake City. Ibibigay ko sa mga tao ang lahat ng pangangailangan mo. Sabi ng Flooding Lake City Lord habang siya ay nakaupo. Hindi sumagot si Francis at sa halip ay nagmungkahi, ang junior na ito ay hindi pa handa para sa kasal. Ito ang pinakamahalagang bagay sa isang buhay at para sa kaligayahan ng Lady Quincy, sana ay hindi ito minamadali. Natakot siya sa City Lord na pilitin siyang pakasalan kaagad si Quincy. Kung ganoon nga ang nangyari, lahat ng plano niya ay mauuwi sa wala. Nang marinig ito, tumawa ang City Lord, relax, hindi magiging ganoon kabilis. At sa totoo lang, hindi gustong magpakasal ni na Francis at Quincy ng ganoon kabilis. Kailangan pa niyang alamin ang background ni Francis. Masasabing parehong may plano ang City Lord at Francis. Sa parehong gabi, ang lugar ni Francis ay inayos sa City Lord Palace at ang kanyang pagtrato ay mabuti. May sarili siyang bahay at nasa tabi ng batis. Ang mga lingkod ng City Lord Palace ay magalang sa kanya. Alam nilang lahat na si Francis ang magiging young master. Naka-cross-led si Francis, habang ang kanyang god spiritual ay iniskan ang kanyang paligid. Upang maiwasang makatakas si Francis, nagpadala ang City Lord ng kabuoang 4 na eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at isa sa True Human Rank para suriin siya. Napakataas ng tingin sa akin ng Flooding Lake City Lord. Bumagsak ang puso ni Francis, ang sitwasyon ay mas masahol pa sa inaakala niya. Mabuti na lang at nagsimula na rin ang kanyang plano at hanggat hindi siya pinipilit ng City Lord na magpakasal kaagad, may pag-asa. Sa mga susunod na araw, 2 bagay lang ang ginawa ni Francis. Paglilinang o pagpunta sa silid-aklatan ng City Lord Palace upang lagyang muli ang kanyang kaalaman. Bilang magiging manugang ng City Lord, bukod sa ilang mga restricted areas, pupunta siya saan man niya gusto. Siyempre, ang 4 na eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ang isa sa True Spirit Realm ay palaging sumusunod kay Francis. Si Francis ay nakakuha ng higit pang kaalaman sa silid-aklatan at paminsan-minsan ay nakakaugnay sa ilang mga advanced na kasanayan. Sa pamamagitan ng mga aklat na ito, nagkaroon si Francis ng higit pang pag-unawa sa Canopy Great Country at sa Northern Continent.
Ilang araw pa hanggang sa dahan-daang lumabas si Francis sa palasyo ng City Lord. Ayon sa City Lord, hanggat hindi umalis si Francis sa flooding Lake City, walang makakapigil sa kanya. Kung payag si Francis, maaari pa siyang magdala ng maraming gwardya at katulong. Sa nakalipas na ilang araw, nalaman ng flooding Lake City Lord ang background ni Francis. Hindi siya katutubong mula sa Canopy Great Country at nagmula sa kanayunan. Nang malaman ito, nagpahinga ang City Lord. Nag-aalala lang siya na si Francis ay nagmula sa ilang pangkat ng kaaway at may masamang intensyon sa pamilyang Lane. At ang background ni Francis ay napakalinis. Hindi siya taga-bansa ngunit isang taong nagmula sa mahihirap na malalayong lupain. Malinaw na walang awayan sa pagitan niya at ng pamilyang Lane. Sa araw na ito, si Francis ay tahimik na naglilinang sa lupa. Sa isip niya, lumitaw ang 3-leveled lightning inheritance. Sa 3 antas, ang unang antas ay napakaliwanag. Ang unang antas ng lightning inheritance ay halos kumpleto na. Si Francis ay puno ng mga inaasahan. Ang lightning inheritance ay may kabuoang 3 antas at kung ang isa ay linangin hanggang sa dulo ng 4 antas, may tiyak na pagkakataon na maabot ang pinagmulan ng core realm. Mula dito, makikita ng isa kung bakit ito ay nirerango bilang pinakamalakas na mana ng Floating Crest Palace. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ito, ang True Lord rank ay ang hari ng isang panig at ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay limitado lamang sa mga alamat. Sa sandaling ito, dahan-daang nagpakawala ng hininga si Francis. Mayroon siyang hindi bababa sa 80% na pagkakataon na magtagumpay sa pagtakas at sa oras na ito hiniling ng City Lord si Francis. Sa malaking bulwagan, bukod sa City Lord at Quincy, may ilan pang mahahalagang tao. Maging ang Lane family head ay narito. Ang dahilan kung bakit hiniling ng City Lord si Francis ngayon ay dahil sa kasal. Francis, nakatakda ang kasal sa loob ng 6 na buwan, may problema ka ba? Tanong ng flooding Lake City Lord. Wala, ang isang ito ay makikinig sa Panginoon ng lungsod. Tila tinanggap ni Francis ang katotohanan at ang City Lord ay tumango sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Sa kabilang banda, bahagyang nadismaya si Quincy. Gaano siya umaasa na si Francis ay tatayo ng buong tapang at tatanggihan ang panukalang ito at ang City Lord kahit na haantong ito sa isang malagim na kamatayan. Mukhang kapareho siya ng ibang mga lalaki, hindi mapaglabanan ang ideya ng kaluwalhatian, kapangyarihan, kababaihan. Napabuntong hininga si Quincy sa kanyang puso. Dahil walang anumang pagtutol si Francis, matagumpay na naitakda ang kasal sa loob ng kalahating taon. Walang magawa si Quincy na naging opisyal na magiging asawa ni Francis at sa wakas ay nagsimula na ang planong pagtakas ni Francis. 262 alamat ng mata. Matapos ayusin ang petsa ng kasal, sabay na lumabas ng bulwagan sina Francis at Quincy. Habang nasa daan, hindi nagsalita si Francis at sumunod sa likod ni Quincy na tila sila ay mag-asawa. Nang sila ay papasok na sa anak na babae ng lugar ng City Lord. Tumigil ang figure ni Quincy at tumaas ang kanyang kilay, para saan mo ako sinusundan? Ang kanyang ekspresyon ay malamig at ang kanyang impresyon kay Francis ay lalong bumaba. Kakaayos lang nila ng petsa ng kasal ngunit si Francis ay inip na. Sa katotohanang sinundan siya nito, parang may masamang balak siya. Mag-chat tayo. Kalmado ang ekspresyon ni Francis. Napagtanto niya na pagkatapos na makapasok sa City Lord's Palace, hindi pa niya ito nakausap ng maayos noon. Chat. Hindi naintindihan ni Quincy ang mga intensyon ni Francis, huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo dahil lang sa may kasal tayo sa pagitan natin. You're just my fiancé. Please take care of yourself. Malamig na itinago ni Quincy ang kanyang mukha sa likod ng kanyang belo. Medyo natarante si Francis at idinagdag, mag-uusap lang tayo. Namula ang mukha ni Quincy sa likod ng belo. Ang mukha ni Francis ay ekspresyon at walang dumi sa kanyang mga mata. Parang gusto lang makipag-usap ng kalaban. Pakiusap. Walang emosyong inakay ni Quincy si Francis sa pavilion ngunit walang intensyon na imbitahan ang kanyang magiging asawa sa kwarto.
Sa Canopy Great Country, karaniwan para sa mga mag-asawa na pumasok sa mga bahay ng kanilang mga kasosyo. Hindi ito pinansin ni Francis at umupo sa tapat ni Quincy habang may dalang pagkain at siya ang mga katulong. Malinaw ang mga mata ni Quincy at may mataas na posisyon, naghihintay na magsalita si Francis. Pumunta ka sa gilid. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at sumenyas na umalis ang dalawang katulong na may paninindigan ng isang manugang ng City Lord. Sa halip na magalit, tumawa si Quincy. Gusto niyang makita kung ano ang sasabihin sa kanya ni Francis. Inisip niya si Francis bilang isang brat na gustong umakyat sa mataas na puno. Sa sandaling ito, tiyak na iniisip niya kung paano siya mapabilib. Ang nakakalungkot lang ay ikakasalba siya sa taong ito. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Francis ay naging sanhi ng kanyang pag-iisip na mawala ng laman. Noong huling nakita kita sa entablado, gumamit ka ng jade hairbrush. Mayroon din akong katulad. Nagsalita si Francis at kinuha ang kalahati ng isang jade hairbrush na inilagay niya sa mesa. Bahagyang naintriga si Quincy at kinuha ang jade hairbrush at siniyasat ito ng mabuti. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang sizzle ng kanyang true force at ang salitang, Lane, ay biglang lumiwanag. Tama, ito ay isang inheritance item ng pamilyang Lane. Paano ka magkakaroon ng ganoong bagay? Ibinaba ni Quincy ang kalahati ng isang hairbrush. Nang marinig ito, si Francis ay nagpahayag ng kagalakan, ito ay isang bagay na ibinigay sa akin ng aking guro. Maaari mo bang sabihin sa akin kung kanino pag-aari ang hairbrush na ito? Bahagyang huminto si Quincy. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang saya at pag-asa sa mukha ni Francis. Kung ikukumpara noong inaayos nila ang kasal, si Francis ay walang anumang emosyonal na pagbabago. Napagtanto ni Quincy na hindi niya nakikita ang kabataang ito. Parang walang pakialam ang fiancé niya sa magiging asawa niya. Ang ganitong uri ng item ay pag-aari lamang sa Maine at sa 7 branch ng pamilyang Lane. Kung sino, ito ay magiging lihim ng pamilyang Lane at kailangang kumpirmahin sa mga talaan. Umikot ang mga mata ni Quincy habang sumagot. Ibig sabihin, ang jade hairbrush na ito ay hindi nagmula sa iyong Flooding Lake Lane family. Tanong ni Francis. Tama iyan. Humigop ng tsaa si Quincy. Sigh. Hindi maiwasan ni Francis ang bahagyang madismaya. Mukhang ang Quincy na nasa harap niya ay hindi bahagi ng parehong sangay na hinahanap niya, ngunit maaari niyang alisin ang higit pang mga tao gamit ang impormasyong ito. Ang may-ari ay magmumula sa pangunahing pamilya o sa 7 sangay na pamilya at ang Flooding Lake Lane na pamilya ang unang naalis. Nang malaman ito, lumabas ang listahan sa ulo ni Francis, at 2 tao na lang ang natitira, Empress Quincy at Goddess Quincy. Si Empress Quincy ay isa sa mga asawa ng kasalukuyang emperor at si Goddess Quincy ay isa sa mga elder ng Seqin Sword Palace. Parehong sina Empress Quincy at Goddess Quincy ay mga pangunahing tauhan na hindi karaniwang nakikita. Salamat! Kung makumpirma mo kung saang branch nagmula ang hairbrush na ito, lubos akong magpapasalamat. Tumayo si Francis at umalis. Umupo si Quincy sa upuan na medyo naninigas. Nararamdaman niya ang pagkabigo ni Francis at kung paano ito walang interes sa kanya. Pwede bang? Pinuntahan niya ako para lang dito. Si Quincy ay labis na nagulat at nadismaya. Sa simula, naisip niya na si Francis ay naglalaro ng mahiwaga, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay hindi pa rin siya na-contact ni Francis. Si Francis ay walang oras upang maglaro dahil kailangan pa niyang gumawa ng maingat na paghahanda sa pagtakas. Ang unang hakbang ay upang ayusin ang Yin Shadow Cloak, at ang pangalawa ay upang mapabuti ang kanyang cultivation pati na rin ang kanyang lakas. Halos naipon na ni Francis ang mga mapagkukunang kailangan para ayusin ang balabal at kulang na lang sa ilang item. Kung maaari kong ayusin ang Yin Shadow Cloak, ito ay lubos na madaragdagan ang aking pagkakataong makatakas. Napaisip si Francis. Pinakamabuting hindi malaman ng City Lord ang tungkol dito ngunit ang Yin Shadow Cloak ay nangangailangan ng master ng panday. Nag-scout si Francis sa paligid at nakakita ng 2 blacksmith masters na may matataas na status.
Ang isa sa kanila ay nagkaroon ng magandang relasyon sa pamilyang Lane habang ang isa naman ay sinasabing masama ang ugali at karaniwang nakikipag-ugnayan sa pamilyang Lane. Tila nagkaroon ng tunggalian sa pagitan nila. Hahanapin ko ang panday na may masamang ugali. Ang kanyang mga kasanayan ay mas mahusay at higit sa lahat, ang kanyang relasyon sa pamilyang Lane ay hindi masyadong maganda. Kinumpirma ni Francis ang kanyang target. Ang master ng panday na ito ay tinawag na Regan Master, at ang kanyang mga kasanayan ay nirerango sa nangungunang 10 sa loob ng Canopy Great Country. Kahit na ang Flooding Lake Lane family ay hindi siya madaling masaktan. Gayunpaman, ang hirap na tulungan si Regan Master ay ilang beses na mas mahirap at kailangan ni Francis na maghanda. Kailangan muna niyang hanapin ang mga libangan ni Regan Master at nang walang kumpiyansa, si Francis ay hindi kikilos ng padalos-dalos. 2 buwan pagkatapos ayusin ang kasal, tahimik na nilinang ni Francis at naunawaan ang kanyang lightning inheritance pati na rin ang kanyang mental energy techniques na may kasamang kaunting beast taming. Ang Flooding Lake City Lord ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya at nang makitang si Francis ay napakahirap na naglilinang, binigyan niya siya ng maraming spiritual pills at resources. Ang Canopy Great Country ay napakayaman at ang mga mapagkukunan na ibinigay ng City Lord kay Francis ay nakatulong ng husto sa kanya. 3 buwan pagkatapos ayusin ang kasal, ang cultivation ni Francis ay umabot sa peak 6th sky. Ang dahilan kung bakit mabilis itong bumangon ay dahil sa tulong na ibinigay ng City Lord pati na rin ang katotohanang minsang nahulog si Francis mula sa ika-7 hanggang ika-6 na langit. Mayroon pang 3 buwan na natitira. Malaki pa ang pagkakataong makabalik sa 7th sky at halos tapos na ang unang palapag ng lightning inheritance. Masaya si Francis. Kapag may bakanting oras ang City Lord, paminsan-minsan ay binibigyan niya ng mga pointers si Francis. Siyempre, ang pagiging isang beast tamer na si Francis ay paminsan-minsan ay sinasanay ang grupo ng mga mounts. Para dito, partikular na naunawaan ni Francis ang isang language technique na maaaring magpapahintulot sa kanya na makipag-ugnayan sa mga hayop at maunawaan ang kanilang wika. Sa katotohanan, ang language technique ay isang paggamit din ng mental energy. Hanggat natutunan ng isang tao ang kasanayang ito, maaari silang makipag-usap sa karamihan ng mga hayop. Sa City Lord Palace, may ilang lumilipad na bundok na nakarating sa True Spirit Realm na hindi natulungan ng mga normal na beast tamer. Gayunpaman, nang magkasamang umakyat si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw, matagumpay nilang malulutas ang bagay at matulungan sila. Ang munting paws ang magnanakaw ay hindi na kailangang matutunan ang language technique. Maaari itong makipag-ugnayan sa anumang halimaw na nalulugod. Gamit ang panlilinlang, pagsisinungaling at lahat ng uri ng pamamaraan, hindi nagtagal ay tinulungan ng munting paws ang magnanakaw at ni Francis ang mga bigong hayop na ito sa True Spirit Realm at ang mga aksyon ng huli ay ikinatuwa ng City Lord. Ang pinakamahalagang bagay ay si Francis ay lubos na masunurin at hindi man lang hinawakan ang kamay ng kanyang magiging asawa ni minsan. Quincy, huwag kang masyadong malamig sa kanya. Ilang beses sinabi ng Flooding Lake City Lord sa kanyang anak na babae. Hindi nakaimik si Quincy. Nanlamig siya kay Francis ngunit binaliwala ng huli ang kanyang pag-iral. Pare, ikakasal ka ba talaga sa akin sa isang batang lalaking ito? Hindi masaya si Quincy. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng City Lord, sa tingin mo ba ay isang mata lang siya? Sa tingin mo ba napakasama ng aking mga mata? Pwede bang? Naramdaman ni Quincy na ang kaliwang mata ni Francis ay naglalaman ng ilang sekreto dahil si Francis ay hindi parang mga normal na taong may isang mata na may magulong ugali. Sa kabaligtaran, siya ay kalmado at cool. Ang bloodline ng brat na ito ay hindi simple. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na isang bihirang ay bloodline. May mga sinaunang talaan na nagsasaad na pagkatapos ng Great Ancient Era ay natapos, ang 8 God Eyes ang namuno sa 8 panig ng mundo. Ang pananabik ay lumitaw sa mga mata ng Panginoon ng lungsod. 8 Great God Eyes. Sa tingin mo ba mayroon siyang isa sa kanila? Tanong ni Quincy. Imposible. Ang Flooding Lake City Lord ay umiling at ngumiti, ito ay isang alamat lamang. Ang 8 Great God Eyes ay ang mga ninuno ng lahat ng eye bloodlines.
Ang lahat ng eye bloodlines ay medyo may kaugnayan sa 8 God Eyes na ito. Kahit na ang isang tao ay may kaunting bloodline lang, hindi ito isang bagay na normal na bloodline na may kukumpara. Nagpakita na ba sa kasaysayan ang 8 Great God Eyes? Hindi ngunit ilang 10,000 taon na ang nakalipas, isang alamat na may eye bloodline ang nagbukas ng Heaven's Legacy Inheritance. Siya ang kilalang Three-Eyed Heavenly Lord. Sa mga alamat, naabot niya ang Void God Realm. Ngumiti ang Flooding Lake City Lord. Habang nag-uusap ang City Lord at si Quincy, Panginoon ng lungsod, naabot na ni Francis ang mga hangganan ng lungsod ng Flooding Lake. Kailangan ba natin siyang pigilan? Isang anino ang biglang lumitaw sa himpapawid. Mga hangganan. Sinusubukan ba niyang umalis sa lungsod ng Flooding Lake? Nagsalita ang City Lord. Mukhang Regan Mountain ang target niya. Bundok Regan. Hehe, sinusubukan ba niyang hanapin si Regan Master? Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ng City Lord. Regan Master. Ang kakilakilabot na matandang lalaki. Ni hindi man lang niya binigyan ng anumang mukha ang ama noon. Hindi ba mabubulok si Francis kung pupunta siya? Tumawa si Quincy. 263. Sa hangganan ng Flooding Lake City. May isang itim na bundok na halos walang anumang malapit. Walang puno o may damo. Ang bundok na ito ay tinawag na bundok ng Regan at bagaman hindi ito maganda tingnan, mali ang isa kung minamaliit nila ito. Ang mga bundok ay hindi lahat tungkol sa mataas, ang tubig ay hindi lahat tungkol sa lalim. Sa lugar ng Flooding Lake, medyo sikat ang bundok ng Regan at lahat ito ay nagmula sa pinuno nitong si Regan Master. Meow meow. Ang pusa at tao ay lumakad papunta sa Regan Mountain at ang maliit na paws ang magnanakaw ay tila sobrang mapaglaro. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nag-scan sa bundok ng Regan at nalaman na puno ito ng mayamang Fire Heaven Earth Yuan Chi. Simula nang tumuntong sila sa bundok, tumaas ang temperatura. Ang bundok ng Regan na ito ay tiyak na may lava sa loob. Baka mayroon pa itong earth in flames. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang. Dati siyang panday at alam niya ang agwat sa pagitan ng mga normal na panday at mga master. Ang maliit na paws ang magnanakaw at si Francis ay hakbang-hakbang na naglakad papunta sa bundok at hindi sumakay sa kanyang Asher Sharp Swallow. Ito ay dahil nalaman ni Francis na si Regan ay hindi gustong maabala at nagtakda pa ng mga paghihigpit sa mga bundok na dumapo sa bundok. Hindi nagtagal ay nakita ang isang silver metal na palasyo. Pinangalanan itong Regan Palace, ang lugar kung saan nakatira ang master ng panday. Sa sandaling ito ay may mga taong pumapasok at lumalabas na karamihan sa kanila ay bigo. Oo, ayaw makita ni Regan Master ang sinuman. Maging ang kanyang tatlong mga disciples recommendation spot ay itinutulak pabalik sa kalahating taon. Karamihan sa mga taong ito ay nasa Ascended Realm. Sa Canopy Great Country lakas nagpasya ang lahat. Kung ang isang tao sa True Spirit Realm o isang taong may espesyal na pagkakakilanlan ay dumating ang Regan Palace ay magpapadala ng isang tao upang bumati sa kanila. Nang ilabas ni Francis ang kanyang plain family token, tiningnan lang siya ng mga tao ng Regan Palace bago siya pinapasok ng walang sinasabi. Bagamat hindi maganda ang relasyon sa pagitan ni Regan Master at ng City Lord, ang pamilyang Lane pa rin ang pinakamakapangyarihang puwersa dito at hindi sinasadya ng Regan Palace na saktan sila. Habang pumapasok ang pusa at tao sa palasyo. Isang tagong lugar malapit sa Regan Palace. Pumasok siya sa bundok Regan. Bumalik ka at iulat ito sa Panginoon ng lungsod. Tatlong lalaking nakasuot ng maitim na damit ang nakatayo sa likod ng isang tumpok ng basag na bato at agad na lumipad ang isa sa mga figure. Shua! Lumakad din ang isa pang maitim na nakasuot ng damit pagkatapos pumasok si Francis. Ang token sa kanyang kamay ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ng mga gwardya ng Regan Palace. Mula nang makipaglaban para sa mapapangasawa, kabuoang 4 na eksperto sa True Spirit Realm ang nagsuri sa bawat aksyon ni Francis. Sa simula, mayroon pang ang eksperto sa True Spirit Realm na naruroon.
Sa isang banda, gustong malaman ng City Lord ang background ni Francis at sa kabilang banda, natatakot siyang makatakas si Francis. Gayunpaman, si Francis ay mukhang tahimik pagkatapos pumasok sa City Lord Palace at kung minsan ay tumulong sa pagpapaamo ng mga alagang hayop doon. Ang City Lord ay unti-unting nagsimulang magtiwala kay Francis at ang karamihan sa kanyang pagiging maingat ay nawala. Hanggang kalahating buwan lang ang nakalipas ang True Spirit Realm expert ay inalis. Matapos makapasok sa Regan Palace ay hindi agad napansin si Francis. Kahit nasabihin niya sa kanila na siya ang manugang ng City Lord, hindi siya malalagay sa isang posisyon na may malaking kahalagahan dahil ang relasyon sa pagitan ng City Lord at Regan Master ay hindi ganoon kaganda. Pagkatapos ay naglakad si Francis sa isang bulwagan sa loob ng Regan Palace. Ang bulwagan ay puno ng mga sandata, baluti, at alahas. Ang ilan sa mga ito ay ginawa mismo ni Regan Master, habang ang iba ay ginawa ng ilang mga disipulo. Ang lahat ng ito ay mga nangungunang tier na produkto na nagpabuntong hininga sa iba. Binaliktad ni Francis ang ilang mga item at nalaman na kahit sino sa mga disipulo ni Regan Master ay mas magaling pa kaysa sa mga nasa Broken Moon Clan. Tulad ng para sa mga produkto ng Regan Master, sila ay perpekto. Napabuntong hininga ang mga manunood at napasigaw, kasama rito ang mga panday na nagmula rito mula sa malayo. Maraming mga eksperto o panday ang gustong bumili ng ilang mga bagay ngunit ang mga produkto dito ay maaaring hindi ibinebenta, kailangan ng kasunduan ng may-ari, o may napakataas na presyo higit sa 10 beses ang halaga nito. Lahat sa lahat. Mahirap bumili ng item dito maliban kung mataas ang iyong cultivation at may status na makipag-usap ng diretso sa Regan Palace. Ang mga bagay na ito ay higit pa sa pagpapakita at pagpapakita ng lakas ng Regan Palaces. Kinuha ni Francis ang isang escarlate na gintong mahabang espada at marahang hinawakan ito. Ang mismong mga bahagi ng espada ay pinagsama sa max at ang mismong espada ay nagmistulang salamin. Anong uri ng bastos na pamamaraan ng panday ang ginamit upang lumikha ng crop sword na ito? Ito ay magaspang at walang silbi. Isang nakakainis na boses ang narinig. Agad-agad. Natahimik ang bulwagan at ang mga mata ng lahat ay dumapo sa isang asher na buhok. Sino ang brat na ito? How dare he look down on the works of the Regan Palace? Hindi ba siya ang manugang ng City Lord? Nag-usap ang mga tao sa bulwagan. Ang isang maliit na bilang ng mga tao ay nakilala si Francis. Ding! Tinapik ng daliri ni Francis ang espada, ang material ay medyo maganda ngunit ang pamamaraan ng forging ay hindi sapat para sa halaga ng pamamaraan. Tanging ang ibabaw lamang ang maganda. Ipinilig niya ang kanyang ulo habang nagsasalita kaya nagtinginan ang mga tao. Little brother, anong ibig mong sabihin? Sabi ng isang panday sa malapit. Ang pangunahing material na ginamit dito ay purple metal gold. Ang pagpapadaloy ng tunay na puwersa mula sa purple metal gold ay medyo maganda at napakaganda ng hitsura ngunit ang kahinaan nito ay ang bigat at talas nito ay hindi sapat. Ang purple metal gold ay tumatagal ng higit sa 1/4 ng kabuoang timbang at kahit na ang kaunting Mystic Ice Metal at Training Mystic Iron ay idinagdag upang tumaas ang tigas at talas nito, ang bigat ay hindi pa rin masyadong mababa ang katigasan. Laban sa isang purong ginawang sandata, ang espadang ito ay napakadaling mabali. Umiling si Francis. Sa totoo lang, hindi halata ang kahinaan ng espada. Ito ay bahagyang magaan at hindi kasing tigas. Ngunit hindi sa antas na ito. Ang dahilan kung bakit maraming purple metal gold ang ginamit ay para ang sword na ito ay makapagsagawa ng true force sa isang mataas na antas pati na rin makapagpataas ng pinsala. Ang gun ng timbang ay dahil ang salitang ito ay mas nakatuon sa bilis. Bukod dito, ang espadang ito ay para sa pagpapakita, kaya ang paggamit ng mas maraming purple metal gold. Gayunpaman, hindi ito nakikita ng mga normal na tao. Pagkatapos ng lahat, ang rate ng pagpapadaloy ng sword ay mataas at nagkaroon ng pagtaas sa bilis. Ang talas nito ay napakahusay at isang mahusay na sandata sa pangkalahatan. Kung tungkol sa tigas nito, hindi ito ang pinakamahusay ngunit hindi ito masama.
Gayunpaman, ang mga mata ni Francis ay matalim at nakakakuha pa ng mga buto mula sa isang itlog. Nang marinig ang kanyang paliwanag, ang panday sa malapit ay hindi napigil ang tumango, sa katunayan, hindi ito ganoon kagaling. Sino ang nangangahas na tingnan ang mga produkto ng Regan Palace? Galit na sumugod ang mga alagad at panday ng Regan Palace. Hehe, kaya ganito kalakas ang dakilang palasyo ng Regan. Pinapayagan lang nating purihin ang mga bagay at hindi pag-usapan ang mga kawalan nito. Malamig na tumawa si Francis at nagpatuloy. Ito lang ang una. Katamtaman ng tigas at gawa sa Mystic Ice Metal. Kapag nakasalubong nito ang isang fire elemental na sandata, ang kaibahan ng temperatura ay magdudulot ng pagbabago sa hugis nito at maging sa pagbibitak habang nakikipaglaban. Ang Mystic Ice Metal ay maaaring magpapataas ng pinsala, at pagkatapos mag-forging, maaari nitong gawing kasing kinis ng salamin ang espada. Kahit na ang dugo ay hindi maiiwan dito. Gayunpaman, ito ay para lamang sa hitsura ngunit para sa aktwal na labanan. Kakilakilabot. Nataranta ang mga kalapit na panday. Kung ginawa lang ito ni Francis, matatawa sila. Gayunpaman, ang mga salita ni Francis ay totoo at naglalaman ng kaalaman tungkol sa pamemeki sa kanyang paliwanag. Pagkatapos pag-usapan ang kawalan ng Purple Metal Sword, naglakad si Francis papunta sa malapit na itim na letigo. Tingnan mo, ang letigo na ito ay ginawa mula sa itim na forging soft iron. Sa puntong ito, ang atensyon ng karamihan ay nakatuon kay Francis. Ang huli ay nagpatuloy sa pagsasalita at pagsusuri sa mga materyales ng bawat sandata habang pinalalaki niya ang kanilang mga kahinaan. Ang mga panday ng Regan Palace ay may mga patay na mata. Ang mga kilos ni Francis ay nangunguha ng mga buto mula sa isang itlog ngunit lahat ng mga problemang nakita niya ay labis na pinalaki. Paano niya malalaman ng malinaw ang bawat materyal? Kadalasan ng mga master level na tao lang o may karanasang matandang panday ang makakakita ng ganito sa isang sulyap lang. Hindi napigilan ng isa sa mga panday na huminga ng malalim. Mabilis. Mabilis. Tawagan ng tatlong core na disipulo. Ang unang nakatatandang kapatid na lalaki ay nasa pag-iisa, nagpapanday ng isang bagay. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay wala dito at ang ikatlong nakatatandang kapatid na lalaki ay kasalukuyang nakikita ang isang tao sa True Spirit Realm. Nataranta ang mga panday ng Regan Palace. Lahat sila ay natakot kay Francis at hindi sila makapagsalita ng sinuman para sumagot. Ang mas nakakatakot ay ang mga bagay na nasa kamay ni Francis ay random na pinili. Kung magpapatuloy ito, madungisan ang pangalan ng Regan Palace. Nandito ang lalaking ito para magdulot ng kaguluhan. Huminga ng malalim ang mga panday at sa wakas ay may napagtanto. Dapat ba natin siyang paalisin? Hindi, nagtataglay siya ng token ng pamilyang Lane at manugang din siya ng City Lord. Ang relasyon sa pagitan ng City Lord at Master ay hindi maganda. Nandito ba siya ayon sa kagustuhan ng City Lord? Kahit na ang Regan Palace ay may mga eksperto sa True Spirit Realm, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ito ang teritoryo ng Flooding Lake City at kakaiba ang pagkakakilanlan ni Francis. Nasa likod niya ang Flooding Lake City Lord. Hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ang mas mahalaga ay ang mga puntong ginawa ni Francis ay tama at sinang-ayunan ng ilang panday sa malapit. Kung pilit na pinaalis ng Regan Palace si Francis, hindi ba't nangangahulugan iyon na natatakot sila? Sino ang nangangahas na gumawa ng kaguluhan sa aking Regan Palace? Isang dagindong ang umalangaw-ngaw at mula sa langit, bumaba ang isang aura ng True Spirit Realm. Ang aura na ito ay mas malakas pa kaysa sa First Elder at napakalapit sa True Mystic rank. Guru. Regan Master. Tumalo ng puso ng mga tao sa loob ng bulwagan. Sa sandaling matapos ang kanyang pangungusap, isang matangkad na figure na pula ang lumitaw sa bulwagan na may martilyo sa kanyang mga kamay. Lumitaw sa paligid niya ang isang surge ng apoy na isang yarda ang taas, na tila nakakatakot. Alam ng lahat ng mga tao sa Flooding Lake na sikat si Regan Master sa pagkakaroon ng magulong ugali at walang nang-ahas na gumawa ng ingay. Haha, Regan Master, sa wakas nandito ka na.
Tumawa si Francis sa kanyang puso at ibinaba ang bagay sa kanyang kamay bago nagsalita ng dahan-dahan. Regan Master, naparito ako sa pagkakataong ito para kumatawan sa aking berong Tusandhan Grandmaster. Para hamanin ka. 264. Pagbaha sa lungsod ng lake. Pag-uulat sa City Lord, nakumpirma namin na si Francis ay pumasok sa Regan Mountain. Sinabi ng isang figure na natakpan sa kadiliman. Tumango ang Lord. Hindi ito sa kanyang inaasahan. Marahil ay nagpunta si Francis sa bundok ng Regan upang makita ang bundok ng Panday. Ano pa ang mayroon? Ang figure ay tila walang hangarin na umalis. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Francis sa Regan Mountain ay tila dahil nais niyang magdulot ng problema. Ang figure ay bahagyang nag-aalangan. Magdulot ng problema. Ang pagbaha sa lungsod ng Baha at Quincy ay nagpalitan ng sulyap. Ang kanilang mga unang reaksyon ay, si Francis ay may lakas ng loob. Anong uri ng tao si Regan Master? Bukod sa katotohanan na siya ay nasa real spirit realm, nauna rin siyang naranggo sa lugar ng pagbaha sa lawa sa mga tuntunin ng paglimot. Sa buong bansa ng Canopy, maaari siyang may ranggo sa nangungunang 10. Kahit na ang ugnayan sa pagitan ng Lord at Regan Master ay masama, ang dating ay wala nang magawa sa huli. Kung si Francis ay talagang pupunta doon upang magdulot ng problema, magiging mahirap ito. Ang pagbaha ng Lake City Lord ay may solemn na ekspresyon. Ang pagkakakilanlan ni Francis ay lubos na natatangi. Hindi lamang niya kinakatawan ang kanyang sarili, kinakatawan din niya ang Lord dahil siya ang manugang na lalaki. Ang ugnayan sa pagitan ng Lord at Regan Master ay orihinal na masama at kung nagpatuloy si Francis, iisipin ng lahat na ito ay dahil sa Lord. Ama, ang paglilinang ni Regan Master ay hindi pa nakarating sa tunay na ranggo ng mystic at hindi man ay isang panday na Grandmaster, bakit tayo nag-iingat sa kanya? Tanong ni Quincy, medyo nagagalit. Alam niya ang lakas at normal na eksperto ng kanyang ama sa totoong ranggo ng mystic ay hindi maaaring mailagay sa kanyang mga mata. Noong nakaraan, nagpadala pa siya ng mga hamon sa ranggo ng tunay na Panginoon. Masasabi na hanggat hindi lumilitaw ang mga eksperto sa ranggo ng tunay na Lord, maghahari ang Lord. Ang ganitong figure ay hindi dapat maging maingat sa isang master ng panday. Si Regan Master ay hindi masyadong simple. Mayroon siyang malapit na relasyon sa relihiyon ng Iron Blood. Tila siya ang panday ng relihiyon ng Iron Blood. Habang nagsalita ang Lord, ang kanyang kilay ay lumayo ng higit pa. Relihiyon ng dugo ng Iron. Ang pakikinig sa ekspresyon na ito ni Quincy, napapahamak si Francis. Sa Canopy mahusay na bansa, ang Imperial, ang 3 sekta, at ang 4 na pamilya ay may ganap na kontrol. Kabilang sa 3 sekta ay ang relihiyon ng Iron Dugo na ang kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa pangunahing pamilya ng Lane at Chin Sword Palace. Kahit na ang pangunahing pamilya ng Daanan ay nag-iingat sa relihiyon ng Dugo ng Bakal at hindi ito naglakas loob na masaktan sila. Ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng mga imperial at relihiyon ng Dugo ng Bakal ay tulad ng apoy at tubig. Bagaman ang mga imperial ay ang mga pinuno sa pangalan, ang relihiyon ng Iron Blood ay ang pinakadakilang relihiyon sa bansa at may napakalaking kapangyarihan. Hindi, kailangan kong pumunta sa Regan Mountain mismo. Habang siya ay nagsalita, nawala ang pagbaha sa Lake City Lord at ang tunog ng whistle ng air ay maaaring marinig. Pupunta rin ako. Ang mga mata ni Quincy ay napuno ng lamig at kaunting schadenfreude, Ito ay magtuturo sa kanya ng isang aralin para sa paggamit ng kanyang pagkakakilanlan bilang manugang ng Lord. Ngayon siya ay tumama sa isang kuko. Regan Palace. Natahimik ang bulwagan habang bumaba si Regan Master. Dumating ako sa oras na ito upang kumatawan sa aking guro na 1000 Grandmaster. Upang hamanin ka. Si Francis lang ang may ngiti. Ang apoy sa katawan ni Regan Master ay sumulong. Malinaw na siya ay nasa gilid ng pagsabog. Gayunpaman, habang nagsalita si Francis, namatay si Regan Master's flames. Libo-libong hand Grandmaster. Ang katawan ni Regan Master ay nagyelo sa isang nakakagambalang ekspresyon.
Ang isang Grandmaster ay malinaw na mas mataas kaysa sa isang Master. Ang libong hand Grandmaster ay natigilan si Regan Master. Naging mabuti ba ang isang Master? Mas mahusay ba ito kaysa sa isang Grandmaster? Siyempre, ang libong hand Grandmaster ay isang pangalan na si Francis ay random na ginamit upang takutin ang mga tao. Libo-libong Grandmaster. Ang kontinente ay walang anumang mga bagong panday na panday. Ang pinakamalapit na master ng panday sa hilagang kontinente ay namatay 100 taon na ang nakalilipas. Ang talakayan ay tumaas sa bulwagan. Hindi nila narinig ang sinumang tumawag sa libong kamay na Grandmaster. Hindi bababasa, hindi sa hilagang kontinente. Brat, kung narito ka talaga upang magdulot ng problema sa Regan Palace, ang matandang ito ay hindi magiging madali sa iyo kahit na ikaw ay manugang ng lungsod ng lungsod. Ang mukha ni Regan Master ay mayroon pa ring mga labi ng galit at may isang pahiwatig ng lamig sa kanyang tinig. Gayunpaman, wala siyang biglaang paggalaw. Ang kabataan ng buhok na Asher sa harap niya ay kakaiba at nakita ni Regan Master ang mga aksyon ni Francis sa bulwagan bago ang kanyang espiritual na kahulugan. Ayon sa pagsusuri ni Regan Master, ang antas ni Francis sa pag-alis ay halos maihahambing sa isang master. Hehe, ang aking Panginoon ay isang bagong panday na panday mula sa gitnang kontinente. Dumating ako sa oras na ito upang gawin ang gawain ng aking Panginoon upang hamanin ang mga masters ng hilagang kontinente. Nagsimulang magsinungaling si Francis. Ang distansya sa pagitan ng gitnang kontinente at hilagang kontinente ay walang kabuluhan at ayon sa kaalaman ni Francis, mas advanced ang gitnang kontinente. Sa kasalukuyang karamihan ng tao dito, halos wala sa kanila ang nasa gitna ng kontinente at ang Panginoon ni Francis ay isang bagong Grandmaster, kaya't walang mga kapintasan sa kanyang mga salita. Gawain ng isang Grandmaster. Ang mga mata ni Regan Master ay kumikinang. Sinampal ni Francis ang kanyang mga daliri. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay naglabas ng isang flask na mas malaki kaysa sa sarili at kasakiman na uminom ng alkohol ng sabay. Ito ay isang gawain ng aking Panginoon mula pa noong una. Itinaas ni Francis ang kanyang ulo. Lahat ng tao sa loob ng bulwagan ay nakatitig sa flask sa harap ng maliit na pusa. Ang flask ay ginawa ng isang natatanging material at ng ang espiritual na pangunawa ni Regan Master, ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago at tinanong, ano ang paggamit ng flask na ito? Sa sandaling sinabi niya ito. Meow. Ang maliit na pagnanakaw ng cat ay uminom ng natitirang alkohol at pagkatapos ay maglagay ng tubig sa loob. Ang tubig sa loob ng flask ay dahan-daang nagsimulang magbago. Ang espiritual na pangunawa ni Regan Master ay lumusot at agad na natanto ito habang siya ay lumipad at tumitig sa flask na may pagkabaliw. Ngumiti si Francis ngunit hindi nagsasalita. Siya ay nag-scout tungkol sa una at alam na bukod sa masamang pag-uugali ni Regan Master, mahal niya ang alak, at ang flask sa harap ng kanilang mga mata ngayon ay maaaring maging normal na tubig sa alak. Ito ay lubos na misteryoso. Sinuri ni Francis ang mga sinaunang talaan at tila hindi ganoong item. Ang flask na ito mula sa mahiwagang daang libingan ay ipinagbabawal na lupa na nagpahirap upang mabuhay kahit na para sa mga nasa tunay na kaharian ng espiritu. Si Francis ay gaanong nag-iwas at tumigil sa mabaliw na estado ni Regan Master. Malinaw na ang kapangyarihan ng flask ay naging dahilan upang mabigla si Regan Master. Maliit na kaibigan, pumunta tayo sa ibang lugar at talakayin ng pribado. Pinisil ni Regan Master ang isang ngiti at inanyayahan si Francis sa loob ng mga panloob na bulwagan. Ang kasalukuyang karamihan ng tao ay nakasisindak. Si Regan Master ay kilala sa kanyang masamang pag-uugali at nasa gilid ng pagsabog bago. Gayunpaman, ang taong nagdudulot ng problema ay ginagamot ngayon bilang isang panauhin ni Regan Master sa ilang mga salita lamang. Bukod sa totoong dalubhasa sa ranggo ng Lord mula sa ilang buwan na ang nakalilipas, ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Regan Master na bumati sa isang tulad nito. Ang mga panday at mga alagad lahat ay tumingin sa bawat isa at marami pa rin ang nahulaan, ang mga batang may buhok ba na Asher na ito ay isang alagad ng isang angkan ng panday. Sa loob ng isang tahimik na silid pahingahan sa palasyo ng Regan.
Umupo si Francis na may ngiti habang sinuri ni Regan Master ang flask. Ang kanyang mukha ay magbabago bawat segundo, mula sa pagkabigla hanggang sa pagkamangha bago simulan ang buntong hininga ng walang tigil. Pagkatapos ng isang tagal ng oras, nagsalita si Regan Master, ano ang gusto mo? Ang pinakamalapit na Grandmaster sa Hilagang Kontinente ay ang aking Panginoon at alam ko rin ang ilan sa mga lola sa gitnang kontinente. Tumawa si Francis mukhang ang libong kamay na Grandmaster na si Koy ay nakita ngunit naabot ang kanyang pakay mula nang makausap niya si Regan Master. Dumating ako sa oras na ito upang hilingin kay Master na makatulong na ayusin ang dalawang item. Una nang inilabas ni Francis ang luohaw-baw. Kinuha ng instant Regan Master ang baw ng luohaw, ang kanyang mga mata ay naiilawan at sinabi ng mahina, tumpak. Biglang hinawakan ng kanyang kamay ang simbolo ng Ice Lotus at hindi siya makakatulong ngunit huminga ng hininga. Hindi ka panipaniwala, ito ay ginawa ng kalikasan. Ang aura dito ay maihahambing sa mga sinaunang butiki ng dragon o mga inapo ng Ice Dragon. Bumantong hininga si Regan Master patungo sa simbolo ng Ice Lotus na ito. Hindi maiwasang maalala ni Francis ang Dragon Snake Ice River sa Sky Boundary Island. Ang buong ilog ay nagyayelo at ang mahiwagang sangkap sa pinagmulan ay isang ipinagbabawal na pag-iral na maaaring mag-freeze kahit na ang mga eksperto sa totoong kaharian ng espiritu. Kung mas malakas pa ang kapangyarihan ay maaaring lumikha pa ito ng isang nakamamanghang spiritual grade weapon sa mundo. Ngunit sa kasamaang palad, umiling si Regan Master sa dulo. Nagulat si Francis nang marinig ito. Hindi niya akalain na napakalaki ng potensyal ng luohaw-baw. Ang pangunahing bagay na gusto niyang ayusin ay hindi ang luohaw-baw. Ang luohaw-baw ay ipinasa lamang ng walang pakialam. Hindi niya inaasahan ang sagot nito. Pagkatapos ng talakayan sa pagpepresyo, nagkasundo sina Francis at Regan Master. Tutulungan ni Regan Master si Francis na pataasin ang potensyal at kapangyarihan ng luohaw-baw pati na rin ayusin ang isa pang item na spiritual grade na hindi lalampas sa isang high tier na spiritual na item ngunit ang mga mapagkukunan ay kailangang ibigay ni Francis. Hinayaan ni Francis si Regan Master na suriin ang prasko saglit at sa totoo lang, si Regan Master ang nagmungkahi ng pagbibigay ng mga materyales at pagkukumpuni kapalit ng luohaw-baw. Gayunpaman, dahil sa hindi pagkakasundo ng maliit na magnanakaw na pusa, nauwi ito sa kabiguan. Matapos ang deal, sinadyang sinubukan ni Regan Master na makita ang level ni Francis sa panday ngunit napagtanto na si Francis ay limitado lamang sa teorya. Ang kakayahan ni Francis sa pag-aaral ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang medisina, arrays, at forging dahil ang lahat ng kaalaman ay kinopya sa kanyang isip ng God's spiritual eye. Sa makatuwid, alam ni Francis ang lahat ng mga mapagkukunan pati na rin ang kanilang mga gamit. Ang mga mata ng maliit na kaibigan ay mahusay at may hindi kapani-paniwalang talento tunay na isang mahuhusay na henyo sa panday. Handa ka bang pumasok sa mundo ng mga panday na kasama ko? Namumula ang mga mata ni Regan Master. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang dumaan sa hangin na naging sanhi ng panginginig ng Heaven Earth Yuan Chi. Maaari ko bang itanong kung bakit personal na dumating ang City Lord? Nagbago ang ekspresyon ng True Spirit Realm expert na nagbabantay sa Regan Mountain. Ang Flooding Lake City Lord ay nagtanong, narito ba ang aking masungit na manugang? Kung siya ay nagdulot ng anumang gulo, sana ay mapatawad siya ng mga kapwa niya Regan Mountain Dawist. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.